Pasensya po kayo mga kababayan ha, kasi nakawala yung aso. Nakawala, kaya tinakbo ko muna, nakalabas sa kulungan. Mahirap na. Meron kasi akong malaking aso na si Agatha, yung agouti. Isang husky na agouti ang lahi. Sobrang laki na niya, nakawala. Nakalabas. Kaya natatakot ako baka yung mga lamesa mabasag. So ngayon, mga kababayan, back to the topic tayo, no? So, yun nga mga kababayan, sabi ni Boeing, 'di ba? Na antay-antay lang. Antay-antay lang kasi sa totoo lang mga kababayan, ganito kasi yan eh. According nga kay Trillanes, bago mga January, February, 2026, January or February 2026, si Bongo ang lalabasan ng warrant. Si Bato, alam ko, bago mag-New Year, makukulong na yan. Actually, ayaw ko pangunahan eh. Sabi nga ni Boeing Rimulya, December 15, 16. December 15 at 16, may mga maaaresto na. December 15, 16. Abangan nyo yan. Mga senador daw yon, maaaresto. Mga malalaking manok. Yan po yung patungkol naman sa flood control, mga kababayan. So, ang sa akin, sabi ko nga, mga kababayan, baka after Christmas, baka bago mag-Christmas or tapos ang Christmas. Ayaw ko pangunahan, mga kababayan. Baka bago mag-Christmas or tapos ang Christmas. Kasi pagkakaalam ko, siguro kung lalagpas man ng New Year, siguro mga January 10, 11, 12, ibig sabihin yun na yung pinakasagad. Ibig sabihin yun na yung pinakasagad. Mga January 10, 11, 12. Yun na yung pinakasagad. Kasi pagkakaalam ko, or may possibility na sabay sila ni Bonggong hahantingin. Si Bato at si Bongo may possibility magkasabay na hahantingin. Kung sakali na hindi mahuli si Bato, kasi ang pagkakaalam ko, ang sabi nga ni Boeing, December 15, 16, abangan ninyo may mga maaarestong malalaking isda yan. So, kung hindi man si Bato kasali dyan, kung ang mga maaaresto dyan ay yung mga senador na sangkot sa flood control, so ibig sabihin hindi kasali si Bato doon kasi ICC si Bato eh. Hindi naman siya sa flood control. So, kung hindi siya kasabay sa 15, 16, 17, baka after Christmas, 26, 27, 28 hanggang 30. Basta bago mag-New Year. Kung lumagpas man yan ng New Year at January, mga January to kalagitnaan ng January or katapusan ng January, so ibig sabihin magkasabay na sila ni Bongo. Magkasabay na sila ni Bongo yan kasi yan na yung pinakasagad. Medyo na busy lang ang Interpol at ang ICC kasi may ginagawa nga. Mga kababayan. So, yun lang yung aking reaksyon. According sa sinabi ni Boeing noon na December 15, 16, 17, may mga malalaking isda dyan na maaresto. Kung yung mga malalaking isda niyan ay part ng ICI sa flood control, so ito yung mga senador, mga kongresista na sangkot sa korupsyon. Kung hindi kasali si Bato, means after Christmas. After Christmas, dito na si Bato babakbakan. Kung ang pinakasagad na talaga na lumabas ang warrant ni Bato, either January, second week, or sabay na sila ni Bongo. Sabay na sila ni Bonggong hahantingin. Either mauna lang siguro si Bato ng 2 linggo, tapos after 2 weeks si Bongo naman. Basta first quarter of the year 2026, si Bongo, si Bato, pasok na pasok sa banga.
mga kababayan. Kasi ganito yan eh. Bigyan ko na lang kayo ng kunting kwento. Hindi kasi pwede mga kababayan na pagdating ng warrant, ay ura-uradang aristuhin si Bato. Hindi po. Ay, ito huwag kayong maniwala sa sasabihin ko kasi based on my opinion lang to. Based on my point of view. Hindi po kasi agad-agad na pagdating ng warrant ay agad-agad aristuhin si Bato. Hindi po ganon, mga kababayan. Meron pong plano yan. May plan A, may plan B kung paano siya aristuhin. Kasi ganito, si Bato kasi mga kababayan, pulis kasi yan. Si Bato kasi mga kababayan, kahit papano may armas yan. Si Bato kasi mga kababayan, kahit papano may mga kabaro yan. May mga kaibigan yan. Hindi nga natin alam, baka ngayon may mga guns yan. May mga security yan na hinahired. Or may mga kaibigan yan na nagbubuluntaryong proteksyonan siya. Kaya hindi po porket darating ang warrant sa oras na to ay bukas aristuhin siya. Hindi po. Pagpaplanuhan yan kung paano aristuhin. Mahirap aristuhin si Bato, manlaban yan. Bakit? Pulis yan eh. Pulis yan, mga kababayan. Hindi natin alam kung ilang armas ang bitbit niyan. Hindi natin alam kung ilan ang mga kasama niyang na nagtatago. Diba? Ganun yan, mangdamay. Kasi ganito yan. Ang nasa isip ni Bato, mga kababayan, ganito yan. Pag inaristo ako sa ICC, mahirapan na yung aking mga apo pumunta sa akin doon. Mahirapan na yung asawa kong bisitahin ko doon kasi napakamahal ng pamasahe doon. Napakamahal ng pamasahe doon. So ang tanging gawin ni Bato, di bali nang mamatay ako, at least nasa bansa ko. Hindi ako gustong mamatay sa hindi ko bansa. Kasi ano bang sabi ni Bato, mga kababayan? Kung mismo nga si Pangulong Duterte nahihirapan nga, yung anak niyang bumisita doon, ako pa kaya? Apakapangit pala doon. Kaya sabi niya yan. Kung anak nga niyang si Sara nahihirapang makapasok, ako pa kaya na wala akong kapangyarihan katulad sa kanila? Kaya ang tanging gawin ni Bato yan, mga kababayan, pagdating ng warrant, hindi agad-agad yan aristuhin. Mahirap po aristuhin yan. Makikipaglaban yan hanggang sa mamatay. At least ang sasabihin yan, at least kung mamatay man ako manlaban ako, at least nasa sarili kong lupa. Mahirap nang mamatay ka doon malayo sa pamilya. Ganun yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Point of view ko to, reaction ko to. Akin mismo yan. Mahirap aristuhin ang pulis. Malay natin may hinahired yan dyan ng mga guns, yung mga private bodyguards niya. Babayaran niya yan, sasahuran niya yan. Total, senador naman siya, may pera siya eh. Tuturuan niya paano gumamit ng baril. Tuturuan niya paano maghawak ng baril. Kaya mahirap hulihin. Mahirap hulihin, mga kababayan. Kaya may plan A, paano siya hulihin? Plan B, saan siya huhulihin? Plan C, wala bang madadamay na sibilyan? Wala bang madadamay na ganito? Mahirap pulis yan eh. Manlaban talaga yan. At kung dumating man ang kagipitan na si Bato ay hindi na kayang manlaban, papatayin niya sarili niya. Tapos isa lang sasabihin, di bali nang mamatay ako, at least nasa lupa ko. Ayaw kong mamatay na malayo sa pamilya ko doon sa ibang bansa. Ganon yan, mga kababayan. May possibility na si Bato manlaban yan. Pulis ka, hindi ka manlaban, mas lalo ka talagang sabihing weak. Kayo talaga yung, pagtatawanan ko talaga kayo, mga kababayan. Pulis ka, aarestuhin ka, hindi ka manglaban, mas lalo kitang sabihang duwag. Manglaban ka. Bakit? Pulis ka eh. Anong sa isa ng pagiging pulis mo na training mo ng ilang taon yan at naging PNP chief ka, tapos aarestuhin ka nang hindi mo gusto, hindi ka manlaban? Sabihin ninyo sa akin, mga kababayan, hindi totoo yung aking opinion. Pulis yan eh. PNP chief yan eh. Ilang taon niyang pinagdusahan yan bago niya makamit yung ganyang ranggo. Diba? Pulis ka o arestuhin ka, tas alam mo sa sarili mo na arestuhin ka, tas sinabi mo nga na hindi mo rirespetuhin ang ICC at ang warrant nila, ang rirespetuhin mo lang ay yung sariling bansa natin galing.
Oh. So sa madaling salita, makikipagpatayan talaga siya. Manlaban talaga si Bato. Kasi sinabi na niya yan mismo, hindi ko rirespetuhin ang ICC. Kung yung warrant na yan ay galing sa sarili nating korte, tatanggapin ko pa. Pero kung yan ay galing sa dayuhang korte, hindi ko i-recognize yan. Sinabi niya yan. Oh, sa madaling salita, manglaban talaga siya. Manlalaban siya, mga kababayan. Yun nga lang, sana kung manlaban siya, walang madadamay na sibilyan. Sana kung manlaban siya, hindi madamay pamilya niya. Manlalaban yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Ilang taon siyang nag-training pagiging pulis hanggang sa naging PNP chief ka, hindi ka manlaban. Hindi natin alam ngayon, mga kababayan, na si Bato nagpapayat na yan, nag-i-exercise na yan, nag-i-insertion, di ba? Tawag dito, nagpapapayat, di ba? Nag-araw-araw na yan, nag-gym na yan, jogging na yan doon, tapos nag-training na yan kung anong gagawin niya. Di ba? Nako, sabi ko sa inyo, mga kababayan, wala kang kwentang pulis. Kung gusto mong hindi magpa-aresto tapos hindi ka manlaban, pulis yan eh. Manlaban talaga yan. Tsaka kung nasa kagipitan na, yung marami ng wala na siyang kasama, siya na lang mag-isa. Tapos, syempre, pag nahuli siya, dadalhin siya sa ICC, isa lang sabihin yan, bang! Sarili niya, bang! Tapos, ang sasabihin niya yan, sa asawa niya, babe, honey pie, sweetie pie, balot. Mas piliin at gustuhin kong makipagpatayan dito kaysa makulong ako sa ibang bansa na malayo sa inyo. Di bali nang makulong ako doon, tas doon lang din naman ako mamatay, dito na lang ako mamamatay. At least malapit sa inyo. Ganun yan. Ganun ang last will ni Bato. Mga kababayan, pang MMK. Oo. Pang MMK yan. Total, mamamatay lang din naman ako doon. Makukulong naman ako habang buhay, hindi na makauwi. At yung 3 kong apo, hindi na makabisita yan doon. Kaya biruin yung magkano pamasahe papuntang Netherlands? 60,000, balikan 120. Do you think makabalik-balik doon yung mga anak ni Bato? Yung asawa ni Bato, saan siya hahanap ng 120 balikan? Okay lang kung siya lang mag-isa. Andun pa yung mga apo, andun pa yung anak. Mahirap yun, mga kababayan. Tapos nitira sila doon, tag 1 week, 1 week, 2 weeks, 2 weeks. Yung accommodation doon, yung kakainin nila doon. Sabi ko nga, kung walang 1 billion si Bato, hindi niya kayang isustain katulad sa sinustain ng angkan ni Digong. Diba? Yan ang last will ni Bato. Di bali nang makulong ako doon at doon lang din naman ako mamatay. Mas naisin kong dito na lang mamatay sa aking lupang sinilangan. Di ba? Manlaban yan. Tapos pag nasa kagipitan niya, alam niya siya na lang mag-isa, magpapakamatay yan. Wala kayo sa akin. Makikipagpatayan, manlaban yan. Tapos sasabihin niya yan, wala na. Para hindi niyo ako ma-aresto. Bang! Diba? Tapos, diba? Sir Michael Angelo Dalisay, option ni Bato, magpahuli o manlaban. Ganun lang. Sabi ni Pulong Siutman. Diba? Yun, mga kababayan. Yung ating reaction. No? Mga kababayan, sa mga oras na ito. At dito naman kay Bongo, mga kababayan, hindi ako maniniwala na si Bongo ay manlaban kasi wala namang kalaban-laban si Bongo, di man siya pulis. Wala man siyang alam sa mga pagdating sa mga armas. Ang tanging gawin ni Bongo niyan, dalawa lang yan. Either magtago sa Davao or tumakbo sa China. Dalawa lang yan, mga kababayan. Either magtago sa Davao o tumakbo sa China. Alangan man manlaban si Alangan man manlaban si Bongo. Hindi naman siya pulis, hindi naman siya marunong gumamit ng baril. Dalawa lang yan. Either magtago sa Davao o tumakbo sa China. Di ba? Ay, naku. Diyos mio, Marimar. Ganun yan. Ganun kasimple. So, yun lang mga kababayan.